Okay, next. The second topic is all about the rules and regulation of dodgeball. Okay? So, dito naman, i-discuss natin yung mga basic rules and regulation in playing dodgeball. Okay? So, ayan. So, sa players, okay, teams consist of 6 strikers and 6 retrievers with up to 4 substitutes. Okay? So, sa loob ng court, total of 12 po kayo sa playing area. Okay? And then, each team consists of 4 players or the 4 substitute. So, ibig sabihin, sila po ang papalit in case na magkaroon ng injury while playing dodgeball dun sa starting 5 or sa starting 6. Okay? And then second, co-ed or the open category teams may consist of either gender. Okay? However, at least 2 players of each gender must participate at the start of the game. So, ibig sabihin, co-ed means mixed gender po siya. Okay? So, ibig sabihin, sa starting play or sa starting game, kailangan meron kayong at least 2 either gender. 2 female or 2 female sa starting of the game or sa start of the game. Okay? So, next, prior to the start of the game, all substitutions list must be made. Okay? And then no substitutions can be made during a game except in case of emergency. Okay? So, ibig sabihin, um, while ongoing po yung laro or ibig sabihin, ongoing po yung play, hindi po tayo pwedeng mag-substitute. Okay? Except na magkaroon ng unnecessary injury dun sa mga starting players. Okay? So, halimbawa, hindi niya na kayang maglaro or hindi niya na kayang bumalik sa playing area, kailangan na po natin siyang palitan para hindi po masayang yung oras. Okay? And then next. So, retrievers. So, sa retrievers, meron po tayong nakadesignated na player dyan or person. Okay? So, hindi po kasi pwedeng kunin ng mga players yung mga bola na napupunta sa outside. Okay? Sabi nga natin kasi kanina, ang objective ng laro is ito-throw yung bola and then kailangan may mahit tayo sa players from the opposing team. Okay? Pero kung halimbawa wala tayong tinamaan and na-force natin sila na magpunta sa outside players or sa code boundaries, considered na po silang out. Okay? So that's why meron po tayong ball retrievers. Sila po ang kukuha ng mga bola at sila po ang mag-aabot sa mga players. At hindi po pwedeng direct na kukuha ang players dun sa mga bolang napunta sa outside. Okay? And then next, sa match. So, ibig sabihin, meron tayong 4 common types of dodgeball games. Okay? So, sa apat na po na yon, meron silang different objectives, meron silang different system kung paano ba sila nilalaro or uh, kung paano ba gumagalaw yung mga players. Okay? So, first is the elimination game. From the word itself, eliminate. Okay? So, the game is played until all members of one team have been eliminated. Okay? So, the first team to knock out all of its opponent is the winner. So, ibig sabihin, ang objective nyo po dito is you need to eliminate all the players from the opposing team for you to win the game. Okay? So, yun po ang objective ng elimination game. Okay, so that is the first type of game in dodgeball. So, second is the time game. So, sa time game, dito naman po is na-merge. Okay, na-merge po dito si elimination game. But, in a certain period of time. Okay, so the game is played for a predetermined amount of time or until all members of one team are eliminated, whichever comes first. Okay? If there are players remaining when time expires, the team with the most players still on the court wins the game. So ibig sabihin, kailangan nyo pa rin pong ma-eliminate dito yung mga players from the opposing team in the certain period of time. Halimbawa, binigyan kayo ng 40 minutes. So sa loob ng 40 minutes, kailangan ma-eliminate nyo lahat ng players from the opposing team. Pero kung halimbawa, sa 40 minutes na yon naubos yung oras, and then may natirang players from the opposing team, ang pagbabasihan po doon is kung sino yung may pinakamaraming players na natira. It's either sa team mo or sa team ng kalaban. Okay? So, ganun po siya.
Kung sino yung may pinakamarami natirang players will be considered or will be declared as the winner. Okay po? So next, scored game. A scored game can be played either an elimination game or a time game. Okay? Teams earn points from the number of players still in at the end of each game. So ibig sabihin, ang pinupuntusan po dito, by the way, ang scored game is point system po. Okay? Hindi po dito pinupuntusan yung kung gaano karami yung naibato mo. Okay? Ang pinupuntusan po dito is yung mismong tao or yung mismong player. Okay? And then the regulation game, hindi ko na siya masyadong ipapalawanag pero babasahin ko po siya sa inyo. Okay? It is regulation game, it is consist of predetermined odd numbers of game of single game type and then the number of games and or the time allotted be altered to be as to be as suit time and attendance. So regulation game is nakadepende po siya sa mga game officials. Okay? So hindi ko na po siya masyadong ipapaliwanag because this is not a popular game or the popular type of game in dodgeball. Kasi po ang mga kadalasang nilalaro lang po kasi is ang elimination game or ang time game. Okay? So yun lang po ang pinaka kumbaga popular na nilalaro sa type ng dodgeball. Okay? So ulitin lang natin, ang four types of game or four common types of dodgeball is the elimination game, the time game, the scored game, and the regulation game. Okay? So next, beginning of play. Play begins with all players or the strikers positioned behind their team's end line. At least one foot should be stepping on the end line. So ibig sabihin, nakapwesto po kayo sa both end line. Okay? So sa dulo-dulo po kayo nakapwesto. Okay? And then, sabi ko sa inyo kanina, doon sa court natin, di ba nakapwesto yung tatlong bola doon sa center line. Okay? So, meron tatlong players na naka-assign to pick up the ball at the center line. Okay? So, sila po ang kukuha ng mga bola para ibigay doon sa mga teammates nila to start the game. Okay? So, pag nakuha po nila na yun, it's either ibibigay nila sa kakampi nila na nakalagpas doon sa attack line or babalik sila doon sa teammates nila to start the game. Okay? So, yun po ang tinatawag nating strategy. Okay? Kung makakapanood po kayo ng game ng dodgeball, pagkakuha nila ng bola sa center line, binibigay po nila agad dun sa teammates nila na nasa attack line. Okay? So, ganun po siya. And then next, ito naman po is paano ba kayo madideclared as in or out. Okay? So, madideclared po kayong as in if in case na kayo po ay tinamaan sa muka. Okay? So, pag tinamaan kayo sa muka, in pa rin po kayo. Okay? So, ganun po siya. Kaya, next example, si opponent nag-throw ng ball and then nasalo mo. So, you are in. Okay? Nasalo mo. Okay? And then next, kung halimbawa, tinamaan yung sa pagbato ni opponent ng bola is tumama muna sa lapag bago tumama sa'yo, you are considered in. Kailangan direct sa katawan mo tumama ang bola. Okay? So, mai-in pa rin po kayo doon. So, sa out naman tayo. So, kung halimbawa, ikaw ang nag-throw ng ball at nasalo ng opponent successfully, ngayon, kung sino ang bumato, is siya po yung maa-out. Okay? Same thing pag halimbawa, si opponent naman ang bumato at nasalo mo successfully, siya po ang maa-out. Okay? And then, next, kung halimbawa, sa pag-throw ng ball ni opponent, hindi man kayo tinamaan pero at least one foot is nakastep outside the boundaries or the court boundaries or nakatapak dun sa outside, you are considered out. Okay? So, ganun po ang laro ng dodgeball. Pwede nyo rin pong i-block ang bola. Okay? Pwede nyo rin pong i-block yung thrown ball sa pamamagitan din ng bola. Kung kayo po ay may hawak na bola, pwede nyo pong i-block siya. Okay? So, kailangan bola sa bola. Kailangan magkatamaan yung dalawang bola. Pero kung halimbawa, kung wala kayong hawak na bola, so you need to dodge the ball. So, kaya siya tinawag na dodge. Ibig sabihin ng dodge is kailangan mong iwasan or iwas, okay? Or kailangan mong ilagan yung bola para hindi ka matamaan. So, yun po ang ibig sabihin ng dodge. Okay?
So, attire and safety. Okay? So, for attire and safety, for security, a medical advice that will determine capability of the activity is required. So, ibig sabihin, kung kayo po ay may medical condition, okay, or meron kayong dinaramdam is, bago kayo maglaro ng specific sport like dodgeball is, kailangan meron muna kayong medical advice or meron kayong certificate to prove na kayo po ay pinayagan na maglaro ng sport like dodgeball. Kasi baka mamaya, meron kayong medical condition at hindi alam ng game officials at naglaro kayo sa loob, tapos may nangyari sa yung hindi maganda while playing dodgeball is cargo po or kasalanan po ng game officials or ng organizers kasi hindi nila alam na meron kang medical condition. Okay? So, kung halimbawa sa sarili mo, meron kang medical condition, una pa lang, bago pa lang mag-start yung laro is, bigyan mo na ng medical advice or bigyan mo na ng proof yung mga organizers na kayo ay meron medical condition at kayo po ay pinayagan ng inyong doktor. Okay? Para na rin sa safety ninyo. Okay po? And then next, warm-up exercises before playing is also a requirement. Okay? So, ibig sabihin, ang warm-up po kasi is nire-reduce po niya na magkaroon kayo ng injuries while playing dodgeball or like conducting a specific activity or exercise or workout. Okay? Para na sa ganun, sa warm-up is hindi mabigla yung mga muscles natin or hindi mabigla yung katawan natin. Okay? So, kaya, we need to warm up our body or our muscles para hindi tayo magkaroon ng sprain, ng minor injuries while conducting a physical activity or playing sports. Okay? And then, player must wear proper playing attire and rubber shoes. Okay? So, kung gusto niyo maglaro ng naka-jogging pants, or ng naka-shorts and naka-t-shirt or naka-jogging pants and naka-t-shirt or sando, pwede po as long as naka-rubber shoes po kayo. Okay? Like what the last bullet said, players without footwear are not permitted to play. Okay? So, hindi po kayo pwedeng maglaro ng nakapaa. Kailangan nakasapatos po kayo or naka-rubber shoes. Clear po? So, that is our second topic for dodgeball. Okay po?